Ang 2025 Marvel movie na ang Fantastic Four First Steps ang napakaastig na Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang adventure sci-fi action film na na-release ngayong buwan at siguradong ikatutuwa niyong panoorin. Kamusta na kayo mga Juan? Abangan nyo ang mahabang shoutout natin sa dulo ng video. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Sa panahong 1964 sa universe ng Earth 828 sa New York City, ang ABC News ay nagsagawa ng espesyal na event para sa 4 na taong anibersaryo ng Fantastic Four. Ang host na si Ted Gilbert ay kinuwento sa show niya na 4 na taon nang nakakaraan noong ang mga astronaut na sina Reed Richards, ang asawa niyang si Sue Storm, ang brother-in-law ni Reed na si Johnny Storm at ang best friend niyang si Ben Grimm ay naglakbay sa kalawakan. Ngunit habang nasa space ay aksidenteng bumangga ang spaceship ni Reed sa isang cosmic storm na nakapagpabago sa mga DNA nila. Pero kalaunan ay bumalik ang 4 sa Earth na may mga taglay ng kahanga-hangang mga superpowers bilang sina The Thing, Human Torch, Invisible Woman at Mr. Fantastic. Gamit ang mga kakaibang abilidad na ito ay bilang ang grupo na ang Fantastic Four ay nagligtas ang 4 na mga mamamayan ng New York City mula sa maraming aksidente habang kinakalaban ang mga kriminal at mga nilalang na banta sa syudad. Isa na rito ang mga Super Apes at ang leader ng Underground Nation na ang Subterranea na si Mole Man. Hanggang sa naging peace broker si Sue upang makipag-ayos kay Mole Man at sa Subterranea. Pagkatapos ay sinulong ni Sue ang Future Foundation at maraming bansa ang nagpartisipa rito. Dahil sa mga nagawa ng Fantastic Four ay sumikat sila at labis na hinahangaan ng napakaraming mga tao sa buong mundo. Isang gabi ay habang nasa gusali nila na ang Baxter Building ay sinabi ni Sue kay Reed na nalaman niyang buntis na siya at labis na kinagulat at kinatuwa ito ng lalaki. Samantala si Ben kasama ang robot nilang si Herbie ay naghahanda ng hapunan para sa kanilang 4. Pero pagpunta ni Sue at Reed sa hapagkainan ay tila kakaiba ang kinikilos ng mag-asawa at agad na napansin ni Ben na buntis ang babae na labis na kinatuwa niya para sa kanilang dalawa. Sa sunod na araw ay inatasan ni Reed si Herbie na gawin ang lahat ng gawain sa paghahanda nila sa pagdating ng sanggol at ginawa nga ito ng robot ng ilang araw. Makalipas ang ilang buwan ay ginamit ni Sue ang kapangyarihan niya upang mapakita kay Reed ang kalagayan ng anak nila sa tiyan niya. Maya-maya ay sinabi ni Reed kay Johnny na nakatanggap uli siya ng kakaibang distress call mula sa kalawakan at ang lalaki ay pinakinggan ito mula sa silid niya. Samantala si Ben ay matapos bumili ng pagkain sa labas ay pinilit siya ng mga kabataan na buhatin ng isang kotse sa tabing kalsada na ginawa nga niya. Pagkatapos ay nakilala ni Ben ang teacher ng mga bata na si Rachel at tila agad na nagkapalagayan sila ng loob. Ilang saglit habang nasa laboratory na kasama pa rin si Herbie at Johnny ay nagsagawa si Reed ng bridge teleportation test gamit ang isang itlog. Gumana ang experiment ni Reed ngunit biglang nawala ng kuryente ang Baxter Building. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Isang gabi ay napansin ng Fantastic Four ang napakalaking pagsabog sa kalawakan at sakay ng Fantastic Four ay nagmadaling pumunta ang 4 sa sentro ng syudad. Nakita nila sa lugar ang intergalactic na nilalang na si Silver Surfer at sinabihan nito ang grupo na ang planeta nila ay namarkahan na upang lamunin ng master niyang isang napakalakas na cosmic being na si Galactus. Kaya't minungkahi ni Silver Surfer sa sangkatauhan na gamitin ng oras na yun kapiling ang mga mahal nila sa buhay bago siya umalis. Si Human Torch naman ay naisipang agad na sundan si Silver Surfer ngunit nang naabutan niya ang babae ay nagbigkas ito ng mga alien na kataga bago siya nito atakihin ng malakas.
Ilang saglit ay inalam ni Reed sa computer niya ang pinagmulang lugar ni Silver Surfer at nadiskubre niyang lahat ng planetang napuntahan ng nilalang ay nawasak na. Pagkatapos ay sinabihan ni Reed ang grupo na pupunta sila sa kalawakan sakay ng Excelsior spaceship nila upang harapin si Galactus. Ilang saglit ay sinabi ni Johnny sa kapatid na napag-alaman niyang ang lengguwahe na nabigkas sa kanya ni Silver Surfer kanina ay pareho sa lengguwahe ng mga distress signal na natatanggap nila. Sa sunod na araw ay inanunsyo ng Fantastic Four sa publiko na maglalakbay uli sila sa kalawakan upang hanapin si Galactus. Pinakita naman ni Reed kay Johnny ang nagawa niyang bagong spacesuit nila na labis na kinatuwa ng lalaki sa kanya. Pagsapit ng umaga ay napakaraming tao ang dumalo upang masaksihan ang pag-launch ng Fantastic Four sa kalawakan sakay ng Excelsior spaceship nila. Pagdating ng grupo sa labas ng planeta ay ginamit nila ang kanilang dambuhalang Faster Than Light Engine o FTL upang simulan na ang paglalakbay nila sa kalawakan mula sa isang wormhole at puntahan ang natrack nilang lokasyon ng Silver Surfer. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang planetang LHS-275 kung nasaan si Surfer, subalit nasaksihan nila na biglang nilamon ang planeta ng napakalaking spaceship ni Galactus na ang Taa-2. Pagkatapos ay mabilis na napigilan ng Taa-2 ang Excelsior spaceship ni Reed at naiska nito ang sanggol sa loob ng tiyan ni Sue. Kalaunan ay sinabihan ni Silver Surfer ang Fantastic Four na haharapin sila ni Galactus at pinasok ang ship ng grupo sa loob ng Taa-2 ship. Si Reed naman ay sinabihan si Herbie na mangolekta ng ilang sample ng spaceship habang sinusundan nila ang babae. Pero si Human Torch ay nilapitan uli si Silver Surfer upang tanungin kung anong nasabi nito sa kanya nakaraan at nasagot ng babae na ang ibig sabihin noon ay mamatay sa piling ng mahal mo. Kalaunan pagharap ng apat kay Galactus ay nasabi ng higanteng nilalang sa kanila na hindi niya lalamunin ang Earth kapalit ng sanggol sa tiyan ni Sue. Dahil nagtataglay ang bata ng cosmic power na makakatanggal ng walang hanggang kagutuman niya. Nang biglang lumapit si Galactus kay Sue ay mabilis na winasak ni Johnny ang mga malalaking tubo sa likod ng dambuhalang nilalang habang ang mag-asawa ay tumakbo palayo. Inatake ni Thing si Silver Surfer at nang bumagsak si Johnny ay binuhat niya ang kaibigan palayo sa atake ni Galactus. Kalaunan ay inatake ni Silver Surfer si Ben pero si Sue ay ginamitan ng kalaban ng force field upang matapon ito sa lava ng ship. Pagkatapos ay nagmadaling sumakay ang apat sa Excelsior at mabilis na pinalipad ang sasakyan palabas ng ship ni Galactus. Ilang saglit pagbalik nila sa FTL engine ay kamuntikan ng makuha ni Silver Surfer ang baby bago sila makapasok sa nalikhang wormhole ng engine, subalit nagawa pa rin silang masundan ni Silver Surfer mula sa wormhole at si Johnny ay sinubukan siyang atakihin ng beam cannon ng ship at kahit lumilihis ang mga atake niya dahil sa wormhole ay hindi nagtagal ay natamaan niya ang kalaban na kinatalsik nito. Ngunit si Sue ay nagsisimula ng makaramdam ng paghilab sa tiyan at si Silver Surfer ay hinabol pa rin ang grupo sa wormhole. Pero si Reed ay sinabihan si Ben na dalhin ang Excelsior sa isang malaking neutron star at bahagyang palapitin rito ang spaceship nila. Pagkatapos ay sinabihan ni Reed ang asawa na gawing invisible ang Excelsior at mabilis na nilayo ni Thing ang ship nila mula sa neutron star at si Silver Surfer ay hinigop ng malakas na gravity ng dambuhalang bituin. Dahil naman hindi na sapat ang gas nila para makabalik ng Earth ay naisipan ni Thing na iikot ng sobrang bilis ang spaceship sa neutron star upang matulak sila ng gravity nito pabalik. Habang si Reed ay inalalayan si Sue na umiri hanggang sa hindi nagtagal ay naluwal ng babae ang lalaking sanggol nila. Maya-maya pagbalik ng Fantastic Four sa Earth ay masayang sinalubong sila ng napakaraming mamamayan ng New York at agad na humarap sila sa isang press conference. Nasabi ni Reed sa mga press na hindi nila nagapi si Galactus subalit nang nakipagnegosasyon sila sa nilalang ay hiningi nito ang anak nila kapalit ng kaligtasan ng Earth. Pero tumanggi ang apat kay Galactus na labis na kinagulat ng mga press bago sila umalis ng lugar. Kalaunan pagbalik ng apat sa Baxter Building ay sinabi ni Johnny kay Sue na dahil na-translate ni Silver Surfer ang mga alien na kataga na nasabi nito sa kanya nakaraan ay magagamit niya yon upang may translate rin ang mga mensahe sa distress signal na natanggap nila. Pagsapit ng gabi ay sinubukan ni Reed na suriin ang anak niya ngunit wala siyang ma-detect na anomalya sa sanggol. Sa sunod na eksena ay napansin ng apat na maraming tao ang nagpoprotesta sa harap ng gusali nila at napanood nila sa balita na minumungkahi ng mga mamamayan na isakripisyo ang buhay ng bata kapalit ng buhay nilang lahat. Maya-maya ay napagdesisyonan ni Sue na harapin ang mga taong nagpoprotesta sa harap ng Baxter Building at pinakilala niya sa kanila ang anak nilang si Franklin. Sinabi ni Sue sa mga tao na kahit anong mangyari ay hindi niya isasakripisyo ang anak niya at hinikayat ng babae ang lahat na sama-sama nilang kakalabanin si Galactus bilang isang pamilya. Ilang saglit ay nakaisip ng ideya si Reed at sinabi niya sa grupo na magagawa nilang mailipat ang Earth sa lugar na hindi sila mahahanap ni Galactus gamit ang teleportation bridge.
Samantala si Galactus ay inatasan si Silver Surfer na kunin si Franklin pero nang naawa ang babae sa sanggol ay pinilit siya ng Master na gamit ang walang hanggang kapangyarihan ng bata ay mahihigop nito ang pagkagutom niya. Sa sunod na araw ay habang napapalapit na ang taatu sa kalawakan ni Reed ay inanunsyo niya sa publiko na plano niyang magtayo ng mga malalaking teleportation bridge sa buong mundo. Dahil gamit ang mga ito ay malilipat nila ang Earth sa ibang kalawakan kung saan hindi sila mahahanap ni Galactus ng ilang milyong taon. Pagkatapos ay hinikayat ni Sue ang mga bansang miyembro ng Future Foundation na magbahagi ng mga materyales na kailangan nila upang matayo ang mga teleportation bridge sa lalong madaling panahon. Upang mapagana naman ang mga bridge ay sinabihan ni Reed ang buong mundo na pansamantalang huwag gumamit ng elektrisidad at kinainis ni Ben na hindi niya magamit ang pang-ahit niya. Kinabukasan ay nagtagumpay si Johnny na may translate ang mga mensahe sa distress signal at kasama sina Reed ay sinimulan na nilang i-activate ang mga teleportation bridge sa buong mundo. Subalit biglang winasak ni Silver Surfer ang maraming teleportation bridge ng Fantastic Four sa ilang mga bansa pero si Human Torch ay mabilis na lumipad at pinigilan ang babae. Pagkatapos ay pinarinig ni Johnny kay Surfer ang mensahe ng mga mamamayan ng planeta ng babae na ang Semba habang binabanggit ng mga ito ang pangalan niyang Shalaval. Napag-alaman ni Johnny sa mensahe na habang masayang namumuhay si Shalaval sa Semba ay kinuha siya ni Galactus kapalit ng kaligtasan ng planeta nila. Pinarinig naman ni Johnny kay Silver Surfer ang mga distress call mula sa mga planeta na nilamon ni Galactus nang dahil sa kanya at mabilis na lumipad ang babae palayo. Sinundan pa rin ni Torch si Shalaval at pinakiusapan siya na makipagtulungan sa kanila ngunit nasabi ng babae na kahit magtulungan sila ay hindi nila magagapi si Galactus. Pagbalik ni Johnny sa gusali ay nakaisip ng panibagong plano si Reed at ito ay papuntahin si Galactus sa Times Square upang magamit nila sa nilalang ang teleportation bridge at mailipat ito sa pinakamalayong kalawakan. Ngunit kahit napakabigat sa kalooban ni Reed ay kailangan nilang gamitin si Franklin bilang pain kay Galactus at si Sue ay mabigat rin ang kalooban na sumang-ayon sa asawa. Kinabukasan ay inimbitahan ng Fantastic Four si Moleman o si Harvey Elder sa Baxter Building upang pakiusapan ng lalaki na gamitin ang Subterranea bilang evacuation facility ng mga mamamayan ng New York. Agad na sinimulan ng gobyerno na ipunta ang mga tao sa underground nation ni Moleman. Samantala si Ben ay pinuntahan si Rachel upang makita siya sa pangalawang pagkakataon at maya-maya ay napansin ng apat na nasa labas na ng planeta ang spaceship ni Galactus. Kinaumagahan ay nilagay na ni Reed si Franklin sa gitna ng Times Square kung nasaan ang teleportation bridge nila habang si Galactus ay pinaliit ang buong katawan upang makatungtong siya ng personal sa Earth. Nang napansin ng higanteng nilalang ang sanggol sa gitna ng syudad ay sinimulan niyang lapitan ito. Pero pagdating sa Times Square ay mabilis na inatake ni Johnny ang mga mata ni Galactus at nilipad niya si Franklin pabalik ng Baxter Building. Subalit bago makatapak si Galactus sa platform ng bridge ay agad na napansin niyang nasa gusali ang bata. Pagkatapos ay buong lakas na kinalaban ng bawat miyembro ng Fantastic Four ang dambuhalang nilalang upang pigilan ito na makalapit sa Baxter Building. Ngunit biglang nahagis si Thing ng kalaban papunta sa kalawakan pero mabilis na kinuha siya ni Torch at si Sue sakay ng Fantastic Car ay nahampas ni Galactus sa isang gusali. Si Mr. Fantastic naman ay kumuha ng bakal na tubo sa isang tower at sinubukan niyang buksan ang mga thruster ni Galactus sa likod subalit nakuha siya ng nilalang at malakas na binanat ang katawan niya. Pero sina Johnny at Ben ay inatake sa ulo si Galactus ngunit bumagsak sila ng matindi sa syudad at ang higanteng nilalang ay nagawang makuha si Franklin mula sa Baxter Building. Kalauna ng paalis na si Galactus ng planeta ay binuhos ni Sue ang buong lakas niya upang mapigilan ang higanteng nilalang na makalayo at upang maitulak ang kalaban papunta sa platform ng teleportation bridge. Kumapit si Galactus sa isang gusali pero si Thing ay malakas na winasak ang mga pundasyon upang maguho ang building at si Johnny ay inactivate ang bridge. Pagkatapos ay binigay ni Sue ang natitirang lakas upang matulak si Galactus sa wormhole ng bridge at si Reed ay mabilis na kinuha si Franklin sa kamay ng kalaban. Ilang saglit nang lumabas pa rin si Galactus sa portal ay naisipan ni Torch na atakihin ang nilalang pero mabilis na pinigilan siya ni Silver Surfer at malakas na tinulak ni Shalaval ang master niya papasok ng wormhole na kasama siya. Subalit napansin ni Reed na nawala ng malay si Sue at pinilit ng lalaki na i-resuscitate ang asawa ng maraming beses ngunit binawian na pala ito ng buhay. Si Franklin naman ay malungkot na pinilit na lumapit sa ina pero gamit ang cosmic power ng sanggol ay nagawa nitong mabuhay muli si Sue na labis na kinatuwa ni Reed. Maya-maya ay lumabas na ng Subterranea ang mga mamamayan ng New York. Makalipas ang isang taon ay upang gunitain ang kabayanihang nagawa nakaraan ng Fantastic Four ay inimbitahan uli ni Ted ang apat sa show niya na kasama ang sanggol.
Ngunit dahil nakatanggap ang Fantastic Four ng alert mula sa mga device nila ay nagmadaling umalis ang grupo sa lugar na sakay ng Fantastic Car at hindi sila nagpakita sa show ni Ted. Sa mid-credit scene, makalipas ang 4 na taon, si Franklin na 4 na taong gulang na ay binabasahan ni Sue ng libro. Ngunit nang kumuha si Sue ng iba pang libro ay napansin niyang kaharap ni Franklin ang isang lalaki na may suot na berdeng kapa at may hawak na bakal na maskara. Pagkatapos ay pinakita ang mensahe na sinasabing ang Fantastic Four ay magbabalik sa Avengers Doomsday. Sa post-credit scene ay pinakita ang 1960s cartoon TV show na ang Fantastic Four Power Hour hanggang sa kalaunan ay sinarado ni Herbie ang telebisyon. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Big shout out sa mga solid subscribers ng ating munting YouTube channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. See you on the next one mga Juan.